Kumusta kayo mga kapwa ko Pilipino? Andito na naman tayo sa ating channel. Naway may mga natututunan tayo sa ating mga previous tutorials at sana sa tatalakayin natin ngayon may matutunan ulit tayo. Ito na nga pala yung tutorial number 2 natin sa ating C# series tutorials. Bali ang pag-aaralan natin ngayon ay about sa variables, no? So sa mga nakapanood na ng series tutorials natin sa C++, so pinag-aralan din natin din yung variable. So almost same lang din naman sila, pero dahil kailangan nating dumaan din dito sa series tutorials natin, so pag-aaralan natin siya ngayon. So uh, flashback lang muna tayo, no? Yung nag-aaral tayo sa mathematics, no? uh, Alam natin na yung isang variable can represent sa value, no? So sabihin na natin let x is equals to 1. So yung 1 in-store natin kay x. So ganun din kay programming. So variables, so is a letter, no? Is a composed of uh, characters din, no? Series of characters or set of characters, no? That holds or contain or store a value. So meron tayong mga data type sa C# sa ating C# tutorials, no? Hindi lang naman kay C# to, no? Same lang rin naman siya sa iba't ibang language, no? Pero pag-aaralan natin yung mga common. So meron tayong data types na int, meron tayong float or decimals or double. Yan, paliktarin natin kasi may yan guys, itong decimals, float, decimals, double, siguro ihiwalay ko na lang to ng tutorial para at least mas mapaliwanag ko siya. Next naman yung char. Yan, meron tayong char, meron din tayong string, meron din tayong bool. So yan. Next naman yung mga data type natin, pwede rin natin siyang i-const, no? So papakita ko rin sa inyo mamaya yan. So bakit may kailangan natin ng const? Minsan kasi may mga settings tayo, configuration sa ating ginagawang system na kailangan hindi siya nagbabago. So para ma-prevent natin na mabago siya, ginagawa natin, kino-constant natin siya, no? So simulan na natin, guys. So ang variable declaring pala, guys, no? Pwedeng characters, yan. Pwede yan. Pwede ring series of characters, yan. Yan. Pwede ring series of characters, tas another pa kung double word siya, yan. Yan. So basta lang siya, separate siya by underscore, yan, pwede rin yan. Then pwede ring camel keys variable. So kung may two word tayo katulad ng first name, yan, so pwede yan, yung unang letters, first character sa first word is small letter, then the second word, yung first character nya is big letter. Pero advice ko, guys, tips and tricks lang, no? Huwag kayong gagamit ng mga ganito, yan, yung mga ganyan na so bakit? Kasi pagka nagme-maintenance kayo ng isang system, mas maganda gamitin yung mga variable na na kumpara saan siya, no? Kung para siya sa first name, declare nyo as first name. Kung para siya sa number 1, declare nyo as number 1. Kung gusto nyo paiklian, num1 para mas maikli. Ayun, advice lang yan, guys, para mas madaling mag-maintain ng system. So kung anong purpose nya, ganun din yung variable na ibibigay natin. So simulan na natin, guys, yung int, no? So yung int, nag-handle siya ng positive or negative numbers, no? Then yung float, yan, double, decimals, nag-handle siya ng related sa decimals pero may pinagkakaiba sila sa papaliwanag ko na lang to sa naka-separate, no? Proceed na tayo kay char. Yung char, guys, hold single character. Then yung pag-declare sa kanya, guys, naka single quotation. Yung string naman, it holds na pwedeng word, phrases, no? Na tapos naka-enclose siya sa double quotation. Tapos yung bool, it handles true or false.
Then simulan na natin guys. So ang int guys, ang ano muna pag declare ng variable. So sa int tayo, data type, no? Ang pattern niya is data type plus yung variable name, then yung equal, then yung value niya. So value. So sabihin na natin int num1 is equals to 3. So ayan guys, si num1 meron na siyang in-store na yung value na 3 sa kanya. So pag in-output natin siya, so gamit tayo ng right line para mas ano, yan, control F5 ko lang guys. Yan, nakita nyo si 3 na display natin gamit yung right line. Then ang pag-declare ng variables guys, pwedeng kung may dalawa kang number, pwedeng idirekta mo dito, tapos idagdag lang rin natin dito num2. Ayan, F5 natin. Yan, nakita nyo 3, 4 kasi dineclare nya dito, inano nya dito. Tapos ano lang rin natin sa mind natin na ang programming is binabasa niya sa line by line to eh. So sa part na ganito, babasahin niya sa line by line. So meron tayong num3 ay num2 ulit dito na 5. So ang magiging value na ni num2 is 5. Yan, nakita nyo 3, 5. So pwede ring si num2 dineclare natin dito na walang value, tapos doon natin siya sa pangalawan nilagyan ng value. So 3, 5 pa rin. So ayan guys, next naman na ano natin is pwede rin pala tong negative, no? Pakita ko lang rin sa inyo, negative 3. Yan, 3, pero hindi pwedeng may decimals, no? 3.2 kasi para yan sa tatlong to. It's either dyan, pero para kita na lang natin siya sa ating ano. Ayan, nag-error siya guys, meron siyang error message. So balik natin, no? Next na tayo. Ayan, kino-comment ko guys. So single line ano to, comment. Ito naman multi-line. Ayan. And ito, na-comment na yan, di na yan babasahin ni compiler. So next na naman natin yung char. So sabihin na natin may char 8 middle initial na lang. Yan, is equals to A. Yan. So kung papansinin nyo guys, naka-enclose siya sa single quotation. Pag ginanto ko siya, error siya. Kailangan naka-single siya kasi character yung declaration natin. So console.writeLine ulit tayo. So try ko ulit i-run. Nakita nyo na A. So hindi siya pwedeng dalawa, single lang siya. So may mga mag-aaralan tayo ng mga array, makikita nyo na pwede siyang, pero single pa rin yung ano niya, pero pwede natin itong i-link sa isang array, char array, no? So proceed naman tayo sa, wait lang, wala pa lang siya dito na ano, single ko na lang parehas sa string. So string, so yung variable natin, kunyari first name, yan, is equals to bugs. Yan. So console.writeLine, yan ako na ulit ng bugs. Control F5 guys para mag-run. Yan, nakita nyo yung bugs. Then after that, pwede ring 2 word, no? Bugs sample. 5 ko. Yan. Then kapag string guys, naka-enclose siya sa yan. So ginagamit yung string sa pag-declare ng ano, ng mga message, no? Pwede natin siya gamitin or depende, case to case basis yan. So next naman yung bool is exist, sabihin na natin is equals to false. Yan. Then console.log natin ay .writeLine is equals to is exist. And false, nakita nyo, no? So try nga natin gantuin kung ano mangyayari. So syntax error, string kasi yung inano natin, expect nya true or false. Then guys, tandaan nyo pag nag-declare kayo ng variable, dapat hindi siya reserve, hindi siya naka-reserve word guys.
Ayun guys, naputol tayo, no? So dapat kapag gagamit kayo ng mga variables, dapat hindi siya reserved words. Mag-error siya katulad niyan, bull. Hindi pwede yan kasi ito, syempre, may purpose siya eh. So pwedeng bulls yan. Hindi na siya part ng. So ayun guys. Sana may natutunan kayo sa tutorial na to, at sana sa susunod na tutorials natin ay may matutunan pa rin kayo, no?